Matapos makakain, ay kanya-kanya na muna silang hanap ng pwesto para makapagpahinga. Samantala si Lino ay doon na muna namalagi sa isang silid kasama sina Rosalia at Roulette. Sinimulan na nila ang pagpaplano, lalo at isa-isa nang natutuntun ni Roulette ang lokasyon ng mga miyembro ng Black Triangle sa pamamagitan ng USB drive na pagmamayari din ni Roulette na nakuha ni Lino. Roulette, kumusta ang paghahanap mo ng lokasyon? Ayos naman, Lino. May natutuntun na ako. Talaga? Paano mo nagawa yun? Siyempre, dahil dati na akong may access sa satellite na pagmamayari ng Black Triangle, kaya nakakapasok na ako sa server nila at nagagamit ang satellite imaging. Akala ko anong una ay mawawala na yun dahil sa pagsabog ng Vinictican City. Pero mabuti at matalino sila. Hindi lang iyong sa Vinictican City ang server na nakakonekta sa satellite. Mukhang may dalawa pang active. Kaya hanggang ngayon ay active at operational pa rin ang satellite. Iyon ang ginagamit ko. May mga nakikita na kami, Lino. So, anong plano mo rito? Ilan na ba ang na-locate mo? Dalawa pa lang. Iyang mga location na chinecheck ni Rosalia ay mga hideout at rest house na mga nasa listahan. Pero kailangan pang kumpirmahin kung nandyan talaga sila. Dahil bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa dalawang rest house na pwedeng pagtaguan. Kaya dapat kumpirmado muna kung naroon sila para hindi masayang ang pagod natin kung lulusubin natin ang lugar. Okay. Sige. Ipunin nyo lang muna ang data na makukuha nyo. Bukas ay pupunta na tayo ng San Pablo para makapag-relax naman tayong lahat at makapagpahinga na rin. Mas marirelax kasi tayo doon dahil may mapagliliguan na dagat. Saglit lang pala, meron akong kailangan gawin kay Gabriel para hindi na siya maging target ng mga antingero, itim na babaylan at mga aswang. Sabi naman ni Rosalia, kaya mo nang itago ang kapangyarihan niya? Hindi ako, si Ermitanyo ang uutusan ko. Okay, sige, do your thing. Alam mo naman ang ginagawa mo. Uwi ka ni Rosalia at patuloy nang nagche-check ng satellite imaging sa kabilang laptop. Bumaba na si Lino at lumabas ng bahay. Naabutan niyang naglalaro lang si Gabriel kasama sina Jenjen, Buboy, Leandra at Julian. Naroon lang din sa hindi kalayuan sina Aling Sally, Mariposa at Maribet na nakabantay. Nasa may gate naman sina Dodong Dominic, Tingting, Mancio at Kulas na nagkikwentuhan. Gabriel, anak, tara, may pupuntahan tayo. Sabi naman ni Gabriel. Saan naman po, Papa? Sa teritoryo ng mga kaibigan nating elemental sa may Balete. Mariposa, dadalhin ko lang muna si Gabriel ha. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat pagkabalik namin. Okay, Lino. Sagot ni Mariposa. Kulas, tara, sama tayo. Sabi naman ni Tingting. Kami ni Mancio, hindi nyo aayain? Hindi, dito lang kayo. Usapang babaylan ang aasikasuhin namin, kaya kami tatlo lang. Okay. Sagot ni Tingting. Agad namang tumayo si Kulas at lumabas na sila ng compound. Anong gagawin natin, Papa? Ganito, anak. Diba, gusto natin na makapamuhay ka ng normal? Yung pwede kang makipaglaro sa mga bata na hindi nag-aalala si mama mo na makapanakit ka ng kalaro mo dahil magagamitan mo ng kapangyarihan. Ang gagawin ko ay bibigyan kita ng gabay para siya ang magbabantay sa kapangyarihan mo. Hindi mo magagamit ang iyong kapangyarihan kapag hindi kinakailangan o kapag walang kalaban. Anong pangalan ng gabay ko, Papa? Ang pangalan niya ay si Apo Azul, pero Ermitanyo ang tawag ko sa kanya. Siya ang tagabantay ng Batong Kyanite. Nasaan na siya, Papa? Nasa loob ng katawan ko. Ipapasa ko siya sa iyo at ituturing mo siyang matalik na kaibigan. Parang tsuhin o kahit lolo na rin. Siya ang tutulong sa iyo sa lahat ng magiging problema mo sa hinaharap.
Mabait siyang gabay. Galing siya kay Mama Mariposa mo bago napunta sa akin. Ngayon naman ay mapupunta na siya sa'yo para ikaw na ang gabayan at tulungan niya. Okay po. Ilang saglit pa ng pag-uusap nila ay nakarating na sila sa may harapan ng balete. Sabi ni Lino, "Baykulas, kailangan ko ng assist mo ha. Baka kasi may makialam na ibang elemento. Dito ko gagawin sa dimensyon ng mga engkanto ang pagpapasa para hindi maramdaman ng mga aswang sa dimensyon ng mga tao. Kaso baka may mga elemento rin rito na makialam, kaya sinama na kita." "Oo, Baylino, ako na bahala." Ilang saglit pa ay naglabasan naman sina Clea at ang tatlong nag-iinuman. "Lino, bakit kayo narito? At bakit kasama mo si Gabriel? May problema ba?" Tanong ni Clea. Hindi naman problema. Pero kailangan kong ipasok sa dimensyon niyo si Gabriel dahil ipapasa ko sa kanya ang gabay ko si Ermitanyo." Paano ikaw, Lino? Sinong magiging gabay mo?" "Wala na muna. Mas kailangan ni Gabriel ng gabay para may magkontrol ang kapangyarihan niya at hindi maramdaman ng kahit sinong aswang sa paligid. Kayo rin Ron at Ringo. Ituloy niyo lang ang inuman niyo sa loob. Ayos na itong sina Kulas at Clea na magbabantay sa paligid habang magpapasa ako ng gabay kay Gabriel." "Okay, sige kaibigan. Nagkakasarapan pa lang talaga kami." Sagot naman ni Ringo. "Anak, tara, upo na tayo." Aya pa ni Lino at umupo na ng pa-Indian seat. Ginaya naman siya ni Gabriel. Sina Kulas at Clea naman ay naglakad kaunti papunta sa unahan habang nakikiramdam sa paligid. Pumikit muna si Lino at kinausap si Ermitanyo. "Apo Azul, siguro narinig mo naman ang pinag-uusapan namin, di ba? Mas kailangan ka ng anak ko. Malayo ang pupuntahan kong misyon. Kaya kailangan kong may magbabantay kay Gabriel. Malakas siya pero bata lang. Para malaman ang panlilinlang na gagawin ng mga kalaban. Kapag nasa loob ka na niya, ay isarado mo ang kanyang puder at siguraduhin walang kakawala na kapangyarihan na hahalo sa kanyang aura para hindi siya maging lapitin ng mga aswang at mga itim na babaylan." "Ganun ba, Lino? Hindi ako tatanggi sa ipinag-uutos mo. Lalo at ang batang pagbibigyan mo sa akin ay may dugo ng mga ninuno ng orihinal kong pinaglilingkuran. Kaya malugod akong maglilingkod sa kanya. Ang inaalala ko lang ay ikaw. Hindi ko alam kung papaano ka o papaano tayo nabuhay. Kanino ka nakipagkasundo? Sigurado ka ba na kaya mo nang gamitin ang kapangyarihan ng kidlat at sinukuan nang ikaw lang? Wala ka ng espadang Kyanite. Magiging espadang kidlat na iyon. Di hamak na mas malakas at mahirap kontrolin ang kapangyarihan kaysa sa Kyanite." "Isang anghel ang bumuhay sa atin, Ermitanyo. May misyon sila pinapagawa sa akin. Isang mahirap na misyon. Hindi ako sigurado kung makakabalik pa ako sa pamilya ko ng buhay. Lalo at mga tiwalag na anghel ang makakalaban ko. Kaya gusto ko na kahit mawala ako, ay may gagabay sa anak ko. Lalo at may hawak siyang mataas na uri ng kapangyarihan." "Huwag mo siyang alalahanin, Lino. Kung paano ko inalagaan ang ina niya noong kabataan ni Mariposa at paggabay ko sa iyo, ganun ko rin aalagaan ang anak mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala." "Maraming salamat, Ermitanyo." "Lino, unti-untiin mo ang pagpapasa sa akin papunta kay Gabriel. Magiging masakit sa kanya ang proseso. Lalo at masyado pang bata ang kanyang katawan. Hayaan mo na kung maging matagal. Ang mahalaga ay kayanin niya." "Oo, Ermitanyo. Sige, ganun na nga lang ang gagawin ko." Wika pa ni Lino at nagmulat na ng mata. "Anak, handa ka na? Ipapasa ko na sa iyo si Apo Azul." "Opo, Papa. Masakit po ba ang pagpapasa?" "Oo, anak. Medyo masakit talaga. Pero uunti-untiin ko ang pagpapasa para kahit papaano ay hindi maging sobrang sakit." "Okay po." Hinawakan na ni Lino ang magkabilang balikat ng anak
at sabay silang pumikit. Ilang saglit pa ay makikita na ang dumadaloy na asul na enerhiya mula kay Lino patungo sa katawan ni Gabriel. Nagsisimula na ring mapapikit ng mas madiin si Gabriel dahil sa tinitiis na sakit na nararamdaman. Samantala, sa bahagi naman ni Clea at Kulas ay may nararamdaman silang mga enerhiyang paparating. Sabi ni Kulas, "Clea, mukhang kailangan mo nang imbitahan muna saglit yung tatlo nagiinuman doon sa loob. May mga elementong gusto makialam sa proseso ng pagsasalin." "Oo, Kulas, tama ka. Sige, saglit lang." Agad tinawag ni Clea ang tatlo at binilinan na doon lang tumayo sa paligid ni Lino at Gabriel para magbantay. Sila na lang ni Kulas ang lalaban sa mga paparating na kalaban. Ilang saglit pa ay nakikita na sa di kalayuan ang 5 amumuraw, aswang na mula sa lahi ng mga dalakitnon at tamawo. Kasama nila ang 3 tila itim na tela na hugis tao at walang mukha. Purong itim lang ang makikita sa bahagi ng mukha. Sabi ni Clea, "Kulas, pamilyar sa'yo ang ganyang mga nilalang?" "Yang 3 kumot na itim ay pamilyar yan sa akin. Madalas may umataking ganyan sa isla namin. Pero iyang 5 na kakaibang uri ng aswang ay bago lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan." "Amumuraw ang tawag sa kanila ni Lino. Mga aswang sila mula sa lahi ng mga dalakitnon at tamawo." "Ah, ganun ba? Sabik rin pala sila sa kapangyarihan. Malamang naramdaman nila ang enerhiya ng batang si Gabriel." Agad nang naglabas ng 2 punyal si Clea at sinalubong ang 2 amumuraw na sumalakay. Mano-manong labanan ang ibinigay ni Clea. Samantala si Kulas naman ay iniluhod ang isang tuhod sa lupa, tapos inilapat ang isang palad. Saglit na pumikit at noong magmulat ay agad nang may kulay gintong baging na gumapang sa kanyang kanang braso. Pagkakita ni Kulas na papalapit na kina Lino ang 3 nilalang na tila telang itim na sumasama sa hangin, ay kinumpasan niya iyon agad at may nabuong ipo-ipo roon. Pinagbabangga ng mga ipo-ipo ang mga nilalang na iyon at naitapon sa malayo. Hinayaan na lang muna ni Kulas na ganoon dahil kayang-kaya iyon harangan ng mga ipo-ipo. Sinalubong niya na ang 3 aswang na amumuraw. Napapalapit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa 3 katamtamang laki ng bato. Saka naman itinutok sa mga aswang na iyon. Sumirit sa ere ang 3 bato. Sapul ang 2 aswang pero ang isa ay nakailag at naroon na sa ibabaw ni Kulas. Mabilis inihataw ni Kulas ang latigo na gintong baging paitaas. Pumulupot iyon sa leeg ng aswang. Noong kanyang hilahin ng malakas ay humiwalay ang ulo at nagsimulang magliyab ang katawan na tila papel na unti-unti nagiging abo. Pati na ang mismong ulo na tumalsik sa malayo. Noong muling makabawi ang 2 aswang ay agad na ring umatake kay Kulas. Si Kulas naman ay nakangiti lang dahil hindi napansin ng 2 iyon ang pagkumpas niya sa bato at pinalutang sa itaas. Bago pa makarating sa kanya ang 2, ay nagdilim ang kinakatayuan ng mga iyon. Noong mapatingala ay nakatalon pa kaliwa ang isa. Kaya nakailag na madaganan noong malaking bato. Pero ang isa ay natuod, kaya naging giniling sa pagkakadurog noong madaganan na ng bato. Pagkalapat lamang ng mga paa noong isang amumuraw na nakailag, ay muli na sanang bubuelo para ituloy ang pagsalakay kay Kulas. Pero laking gulat noon nang may mga baging na lumutang mula sa ilalim ng lupa at pumulupot sa mga binti, sa hita at sa katawan. Naglabas pa ng matutulis na tinik ang mga iyon na bumabaon sa katawan ng aswang at nagsimulang sumipsip. Panay ang palahaw ng aswang pero huli na para tumakas.
Nauubos na siya sa kakasipsip ng mga baging hanggang sa wala nang natira. Nakita ni Kulas na nakawala ang isa sa mga itim na nilalang mula sa paghahabol noong ipo-ipo. Kaya nilusaw niya na lang ang ipo-ipong iyon at gumawa ng dalawang maliliit na ipo-ipo sa harapan niya. Noong makitang malapit na ang itim na nilalang sa kanya, ay agad siyang tumapak sa dalawang maliliit na ipo-ipo at umangat sa ere. Sinalubong niya iyon. Nakita niya naman ang pag-amba noon ng kamay na tila kakalimutin siya. Kaya agad siyang umilag pakaliwa. Pero pinasundan naman siya noon ng paturong kumpas na may kasamang tigalpo. Sapul sa dibdib si Kulas at nahulog sa pagkakapatong doon sa kanyang maliliit na ipo-ipo. Kaya itinuloy niya na lang ang pagkatumba sa pag-backflip. Kaya nakatayo siya noong lumapag sa lupa. Gamitan pala ng tigalpo ha. Humanda ka. Tumakbo si Kulas patungo sa isang bato at doon ipinadyak ang paa paitaas sabay backflip. Noong papalapag na siya ay agad naman siyang sinalo ng ipo-ipo sa magkabilang paa. Kaya maganda ang posisyon niya na nakapaupo sa kaliwang bahagi ng itim na nilalang. Kaya agad niya yung kinumpasan ng tigalpo. Sapul na sapul at hindi nakailag. Kaya gigewang-gewang ang lipad noon na nag-crash landing. Pagkalapag sa lupa ay agad namang hinuli ng napakaraming baging at nagkapunit-punit ang telang itim. Tanging itim na usok na lamang ang lumitaw at sumama sa hangin. Kasabay ng isang masakit sa tengang hiyaw na hindi malaman kung saan nagmumula dahil sa tunog na tila umi-echo sa buong paligid. Noong lingunin ni Kulas si Clea ay katatapos lang noon na putulan ng ulo ang dalawang aswang na amo mo raw na kinalaban. Tatalon sana si Clea para lumipad. Sabi naman ni Kulas, "Clea, huwag! Hindi kita matutulungan kapag doon kayo sa itaas naglaban. Kahit pa kaya akong dalhin ng hangin, mahina pa ako sa balanse, kaya ayokong nagtatagal sa ere." "Okay, sige." Sagot naman ni Clea. Agad nilusaw ni Kulas ang dalawang maliliit na ipo-ipo na panay pa rin ang habol sa dalawang itim na nilalang. "Clea, laruin mo ang isa. Kapag lumampas sa'yo ay ako ang tatapos. Basta huwag mo susundan sa itaas." "Okay, sige Kulas." Gamit ang kaunting kakayahan sa mahinang antas ng tigalpo ay pinagbabato iyon ni Clea. Tila tuwang-tuwa naman na umiilag ang dalawang itim na nilalang dahil alam nilang madaling iwasan ang mga ataking iyon. Hindi na nga ganoon kalakas, hindi pa mabilis. Nagdire-diretso sa pagbulusok ang isa para umatake kay Clea. Noong malapit na ay agad nag-dive sabay dapa si Clea. Pagkalampas lang noon ay agad iyong hinataw ni Kulas ng gintong latigo na pumulupot sa gitnang bahagi ng katawan. Pagkahila niya lang ng malakas ay napunit iyon sa gitna. Kasabay muli ng malakas na hiyaw at naging usok ang nilalang. Noong isa na lang ang natira ay ikinumpas ni Kulas ang kanyang kamay sa napakaraming maliliit na bato. Sabay kumpas naman paturo doon sa nilalang. Gustuhin man noon na lumipad papalayo pero wala na siyang oras. Nagkabutas-butas na ang telang itim at naging usok na rin. "Ano Clea? Meron pa ba?" tanong ni Kulas. "Wala na Kulas. Wala na akong nararamdaman na malapit na elemental." Naglakad na sila papalapit kina Lino at Gabriel. Nakita nilang hindi pa tapos ang dalawa sa kanilang pagsasalin ng gabay. Kaya naupo na lang muna sina Kulas at Clea sa unahan sa magkabilang bahagi habang patuloy na nagbabantay. Makalipas ang 2 oras ay pawis na si Gabriel. Inalis na ni Lino ang kanyang kamay sa balikat ng anak. "Ano anak? Ayos ka lang?" "Opo, Papa. Ayos lang po ako. Gumaan ang pakiramdam ko." Wika ni Gabriel at tinitingnan ang kanyang mga kamay. "Hala, Papa.
Wala na akong powers. Wala sa ngayon anak, dahil isinarado ni Apo Asul ang puder mo para hindi ka na maramdaman ng mga aswang o kahit ng mga albularyo sa paligid. Makakapamuhay ka na parang normal na bata. Talaga po, Papa? Ibig po sabihin, pwede na akong magpunta doon sa school at mag-aral? Oo naman anak, pwedeng-pwede na. Dahil wala nang manggugulo sa'yo ng mga elemento o mga aswang. Yehey! Pwede na ako mag-school. Masayang wika pa ni Gabriel. Sabi naman ni Kulas, Bay, tara na, uwi na tayo. Sobrang gutom na ako eh. Mukhang napakatagal na natin rito. Oo sige, tara na Bay Kulas. Clea, Ringo, Rene at Ron, salamat sa tulong nyo ah. Sabi naman ni Rene, wala naman kaming naitulong eh. Si Kulas at Clea lang naman ang lumaban. Kahit na, narito pa rin kayo nakabantay. Tulong pa rin ang tawag ko roon. Wala yun, Lino. Sige, papasok na kami sa loob. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ah. Oo, maraming salamat uli sa inyo. Aalis na kami. Uwi ka ni Lino at inakay na si Gabriel. Saka sila nagsimulang maglakad kasabay si Kulas. Pagkalayo lang nila kaunti sa balete ay bigla nang dumilim ang paligid. Sabi naman ni Kulas, gabi na pala. Samantalang 3:00 lang yata pasado nung umalis tayo kanina sa bahay ah. Oo nga eh, sagot ni Lino. Pagkarating nila sa bahay ay wala na ang karamihan sa kanilang mga kasama, mga tulog na. Maliban sa nagbabantay sa gate na sina Mang Doming, Lolo Ino at Mang Roland. Si Mariposa naman ay makikitang naroon sa upuan sa labas, nakasandal at tulog na. Sabi pa ni Lino, anong oras na tay? Bakit tulog na si Mariposa? Mag-aalauna na yata ng madaling araw anak eh. Ang tagal nyo kayang nawala. Ah, ganun ba? Sabi naman ni Gabriel, Papa, gutom na po ako. Bigla naman nagising si Mariposa noong marinig ang boses ng anak. Tumayo at niyakap ito. Anak, anong nangyari? Saan kayo galing? Hindi ko na maramdaman ang aura ng kahit sino sa inyo eh. Pati na sa'yo, Lino. Oo, dahil may ginawa kami ni Gabriel sa dimensyon ng mga engkanto. Anong ginawa mo, Lino, kay Gabriel? Bakit nawala na ang aura ng kapangyarihan niya? Kahit pa narito na siya sa harapan ko. Ipinasa ko na sa kanya si Ermitanyo para siya na ang humawak ng kapangyarihan ni Gabriel. Siya ang magsasara at magbubukas ng puder ng anak natin kapag kinakailangan buksan para makapamuhay na ng normal si Gabriel at hindi na siya hantingin ng mga aswang o mga antingero. Mama, pwede na raw ako makipaglaro sa ibang mga bata at mag-school, sabi ni Papa. Talaga, Lino? Papayagan mo siyang pumasok sa eskwelahan? Oo, Mariposa. Pag-aaralin na natin siya pagkabalik sa San Narciso. Pero babantayin mo pa rin sa school, kahit sa labas ka lang, para pa rin sa kanyang seguridad. Pero wala na tayong dapat ipag-alala na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng hindi sinasadya sa ibang mga bata na makakaharap at makakalaro niya. Hindi na siya makakapanakit ng hindi sinasadya. Wow, ang saya-saya ko anak. Pwede ka nang tabihan ni na Tita Jenjen mo at Tito Buboy. Mama, pakainin niyo na po ako. Nagugutom na po talaga ako eh. Huwi ka pang muli ni Gabriel. Ay, oo nga pala. Tara na sa loob. Kayo rin, Lino at Kulas. Ipapainit ko lang saglit ang ulam na may sabaw. Anong oras na rin kasi? Siguradong malamig na yun. Nagtuloy na nga sa pagpasok sina Lino at Kulas at naglalakad na patungo sa kusina. Nagising naman si Aling Sally na doon lang nahiga sa sala dahil naghihintay rin sa pagdating ni Lino. Anak, alauna na ng madaling araw ah. Kararating nyo lang? Opo, Nay. Medyo matagal kasi ang proseso ng ritual ng pagsasalin na ginawa namin ni Gabriel. Kapag binigla ko, ay magiging sobrang masakit iyon para sa kanya. Kaya inunti-unti ko lang. Bahala na kung medyo matagalan, basta wag lang siyang sobrang masaktan. Anong magiging epekto noon sa kanya, anak? Hindi na po siya mararamdaman ng mga aswang. Normal na bata na siya. Pwede na siya makipaglaro sa iba at pwede na rin siya mag-aral. Wow,
Ang gandang balita naman yan, anak. Makakapamuhay na nga siya ng normal. Oo nga po, Nay. Oh, sige na. Magtuloy na kayo sa kusina para makakain na. Tutulungan ko na rin si Mariposa sa paghahanda para mapakain niya na rin agad si Gabriel. Okay po, Nay. Salamat. Sagot naman ni Lino at agad na silang nagsiupo ni Kulas sa lamesa para makakain. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 307. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.